VP Sara, nagsalita na sa pagkakaaresto sa amang si FPRRD. Naglabas ng isang opisyal na pahayag si Vice President Sara Duterte ukol sa pagkakaaresto ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos mag-issue ng arrest warrant ang International Criminal Court, ICC, nitong Martes 11 ng Marso. Sa kanyang Facebook page, binanggit ni Vice President Sara Duterte, "Mga kababayan, ang kanyang matinding saloobin hinggil sa pag-aresto sa dating Pangulo." Ayon sa kanya, "Today, our own government has surrendered a Filipino citizen, even a former president at that, to foreign powers. This is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino who believes in our nation's independence." Pinahayag ni Sara Duterte ang kanyang pagkabahala sa pagsuko ng gobyerno ng Pilipinas kay dating Pangulong Duterte sa isang banyagang kapangyarihan. Ayon pa sa kanya, ang hakbang na ito ay isang tahasang paglabag sa ating pambansang soberanya at isang insulto sa bawat Pilipinong may malasakit sa kalayaan at independensya ng bansa. Para kay Vice President Duterte, ang ganitong hakbang ay hindi lamang isang politikal na isyu, kundi isang seryosong paglabag sa mga prinsipyo ng ating bansa. Dagdag pa ni Sara Duterte, itinuturing niyang hindi makatarungan ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. Worse, former President Rodrigo Roa Duterte is being denied his fundamental rights. Since he was taken this morning, he has not been brought before any competent judicial authority to assert his rights and to allow him to avail of reliefs provided by law, sabi niya. Ayon sa Vice Presidente, mula nang dalhin si Duterte ngayong umaga, hindi pa ito dinala sa kahit anong legal na autoridad upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan o magamit ang mga legal na hakbang na nararapat na ibigay sa kanya. Aniya, hindi ito isang makatarungan na proseso, kundi isang anyo ng pang-aapi at pag-uusig laban sa dating Pangulo. Pinasimulan ni Vice President Duterte ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagkabahala hinggil sa pagkuha kay dating Pangulong Duterte. At pati na rin ang mga hakbang na naglalayong ipadala siya sa The Hague, Netherlands. Ayon sa kanya, "As I write this, he is being forcibly taken to The Hague tonight. This is not justice, this is oppression and persecution." Ang pahayag na ito ni Sara Duterte ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-aalala sa sitwasyon ng kanyang ama at ang mga hakbang na nakikita niyang hindi makatarungan. Ipinahayag din ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pananaw tungkol sa kahalagahan ng ating soberanya bilang isang bansa. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang ang hakbang na ito ay isang pagpapakita sa buong mundo na ang gobyerno ng Pilipinas ay handang isakripisyo ang kapakanan ng sariling mamamayan at tumiwalag sa mga prinsipyong bumubuo sa ating pambansang dignidad. This act shows the world that this government is willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and national dignity, sabi ni Duterte. Para sa kanya, ang pagkakit ng karapatan kay Duterte ay hindi lamang isang paglabag sa mga batas ng bansa, kundi pati na rin isang paglabag sa mga prinsipyo ng kalayaan at dignidad ng Pilipinas. Bilang pagtatapos ng kanyang pahayag, nagdasal si Vice President Sara Duterte ng kaligtasan para sa Pilipinas at sa mga mamamayan nito. "God save the Philippines," ang naging huling pahayag ni Sara Duterte. Ang pagdarasal na ito ay isang malalim na pagninilay ukol sa kalagayan ng bansa at sa hinaharap ng mga Pilipino sa gitna ng mga kontrobersyal na kaganapan na may kinalaman sa kapangyarihan at soberanya ng Pilipinas. Ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ay nagbigay diin sa kanyang matinding saloobin hinggil sa isyu ng sovereignty at ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno patungkol sa mga internasyonal na usapin. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang pahayag niyang ito ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa bayan at sa mga prinsipyong ipinaglalaban ng kanyang pamilya.